Okay, hindi lang basta prayer, ano? Kasi kung minsan, sabi nila, ako, Pastor, hindi ako nagpray-pray. Talaga ba? Considered ba yung panalangin pagdating sa Panginoon? Yan po yung titignan po natin kung considered sa Lord yung mga ginagawaan po nating panalangin, okay? The psalmist sort out his priority. Ano ba yung kanyang priority? Yung mga pangunahin sa panalangin niya. Kung bakit una palagi sa kanya yung prayer. Okay? He designed God's will have the best hours on the day. So, ibig sabihin po nito, ito po si David. Si David po yung may sulat nito, may akda nito. Siya po mismo, gusto niya palagi, start pa lang ng umaga, gusto niya yung God's will na agad na magganap sa buhay niya. Hindi ba yung parang gigising ka sa umaga sa sarili mo na agad, ano? Kundi yung pagkagising niya, pagmulan niya ng mata, gusto niya magigising siya sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya anong ginagawa niya? He offers God's the morning of his life. Yung umaga pa lang, di ba? Hatod niya na agad yung buhay niya, yung sarili niya, yung devotion niya, yung decision niya, lahat, everything. Whatever is in mind. Hatod niya na agad sa Panginoon yun. Inaalay niya agad sa Panginoon yung bagay na yun. Yung lakas, pagkagising niya, yung kanyang hininga, inaalay niya na agad sa Panginoon yan. Kaya makikita mo, yung fresh spirit fall upon Him. Amen. Yun po yung Holy Spirit eh. At alam niyo po ba, yun yung pinaka-oras na gustong-gusto ng Panginoon sa bawat Kristiyano, yung umagang pagkagising po natin. David is a powerful prayer because he is the king. Tingnan nyo ha. Siya'y hari, but yet, sabi niya ganito, yet he knows how to bow down to God. Yan. O, tingnan nyo, mga kapatid sa Panginoon. Okay. Si David hari, pero pagkagising niya pa lang sa umaga, he practiced to bow down to God. Amen. Pinapractice niya na agad na mag-humble, yung muko, magpatirapat, manalangin sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, that is the thing that gives him power. Yun yung bagay na nagbibigay sa kanya ng kalakasan pagdating sa panalangin sa kanyang espiritu. Kaya kung mapapansin ninyo, hirap talunin ni David. Kaya kung mapapansin po natin sa mga digmaan, kinakatakutan si David. Kasi alam nila that this king is a powerful king. Bakit? Kasi marunong siyang yumuko sa Panginoon. Amen. Even though in the midst of trouble, kahit nasa gitna siya ng labanan, ito bang si David ay talagang mayroong kapangyarihan na papagsakin lahat ng mga pagsubok sa buhay niya. Kaya if you remember, he is the one who killed Goliath. Siya po yung pumatay sa higante na ito. Alam niyo kung bakit? Because he is a powerful. Bakit? Kasi hindi siya nakakalimot sa ating Panginoon. Okay, tignan po natin yan para makita po natin yan. The very important to a Christian starting the day with God. Yan ang pinakamahalaga po doon. Pag tayo po sa umaga pa lang, inumpisahan mo na sa mali ang buhay mo, ibig sabihin yan, mali na ang mga susunod na pangyayari magaganap sa maghapon sa buhay mo. Kaya nga, start the day with the Lord. Start the day in prayer. Para sa gano'n, pag pinaumpisahan mo sa tama, pag pinaumpisahan mo sa Panginoon, yung buhay mo, yung presensya ng Panginoon ang mag-aangay sa iyo the whole day. And even into the next days of our life, ganun pa rin po yung mangyayari basta practices po natin yung panalangin. Malaga ang panalangin. Kaya maraming mga namamatay na Kristiyano, maraming mga parang lagi na lang bubuksanado kay Satan, lagi na lang parang yung pinapahandusay siya. Kung alam niyo, kung mapapansin natin, ang isang Kristiyano basta hindi marunong manalangin, lagi pong nakahandusay yan. Kaya lang natin hindi nakikita yan, kala natin malakas tayo dahil nakakatungtong ka pa sa church. Pero deeply, pag tinignan mo yung espiritu mo, hindi mo alam, binabalibag-balibag ka lang ni Satan. Hinahampalos ka lang ni Satan. At walang magawa yung espiritu mo because you are powerless. Amen. Walang lakas. Kaya napakahalaga po ng panalangin. Walang Kristiyano na hindi nananalangin. Ang isang Kristiyano hindi marunong manalangin, he is a defeated Christian. Talunan, talo. Loser. At kailanman hindi magtatagumpay. Kaya even into our problem, that having problems into our life, kaya hindi natin mapagtagumpayan, hindi pumapabor sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi nga wala kang kalaban-laban eh. Ayaw mong galitan ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo lang sarilinin, gusto mo lang dibdibin. Kaya ano nangyayari po sa iyo? Hindi mo alam na bubugbog ka na ng todo ng kaaway.
Hindi niyo po ba napapansin kapag may problema ka? Ang sakit-sakit, di ba, sa kalooban? Amen. Ang bigat-bigat sa kalooban. Parang wala kang magawa. Parang kahit na gusto mong i-resist itong problema nito, wala kang magawa. Ang mangyayari na sa'yo, may stress ka, madidepress ka, di ba? Parang magugulo yung isipan mo, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. You know what? Because you have no strength. Wala kang lakas na labanan ito. Because these all things coming in the Spirit. Dumarating ito sa Espiritu. Yung labanan sa Espiritu, yung problema sa Espiritu, yung problema sa Espiritu yan. Kaya kapag ginamitan mo ng sarili mong lakas yan, I tell you, hindi ka mananalo kahit kailan. Amen. Kaya nga tinuturuan tayo ng Lord na the very importance to a Christian starting the day with God. Paano natin umpisahan yan? Prayer. Amen. First, prayer. Pagkagising mo ng umaga, huwag mong hanapin yung wallet mo. Pagkagising mo ng umaga, huwag mong hanapin kung anong almusal. Huwag mong hanapin yung mga bagay na gagawin mo. Start the day with God. Amen. Yun ang palaging gagawin mo. The very beginning of your day is with God palagi. Amen? Amen. An hour in the morning is worth 2 in the evening. Kaya nga, napakahalaga po yung gigising ka na madaling araw, pray ka agad, yung isang oras mo, very powerful yung isang oras. Kaysa late ka na mananalangin, tanghali ka na mananalangin, hapon ka na mananalangin, I tell you, mas iba yung panalangin sa umaga, yung morning devotion po natin. Mahalaga po yan kasi it is the source of every Christian strength. Yun yung naglalagay sa kanya ng kapangyarihan para lumakas siya. Yun yung naglalagay sa kanya ng kapangyarihan para magkaroon siya ng kaunawaan, karunungan pagdating sa mga bagay sa Espiritu ng ating Panginoon. And to rely on the Spirit of God, you must have prayer life. Kailangan magkaroon ka ng tinatawag na pamumuhay na panalangin. Sabi nga po dito, tingnan niyo po while the dew is on the grass, let grace drop on the soil. Ano ibig sabihin yan? Habang sariwa pa yung mga sandali, ibig sabihin, habang tahimik pa, habang madaling araw na press pa yung pagkatao, walang pagbatik ng kasalanan, wala pang dumi sa isipan, gamitin niyo yung bagay na yun para manalangin ka sa Panginoon. Napakahalaga po yun. Alam niyo po ba, tingnan niyo kaya mas higit na mahalaga yung morning prayer po natin. Alam niyo kung bakit? Kasi galing ka sa tulog kagigising mo lang. Amen? Amen. Ngayon, pag sumobra ka ngayon sa tulog, nagising ka halimbawa tanghali na, medyo masakit na ulo mo nun. Medyo mabigat na sa katawan yun. Kaya kung mapapansinin natin, ang talagang totoong pagkising po natin, yung madaling araw, madilim pa. Kaya kung mapapansin po natin yung mga matatanda po ng araw, gumigising ng umaga yan, kaya lang ang ginagawa nila, naglilinis na agad, nagwawalis ng bakuran, nagsisiga, nagsusunog ng mga ano. Kaya ang lalakas ng katawan nila. It is the same with our Christian living. Na kapag ikaw sa umaga pa lang, gumising ka na, sariwa pa ang paligid, sariwa pa yung isipan, sariwa pa yung puso, sariwa pa lahat ng espiritu mo, alam niyo, yun yung the best na manalangin ka. Bakit? Consider to God our press in spirit. Amen. Ibig sabihin niya, tingnan nyo, galing ka sa tulog, kapag natutulog ka ba, nagkakasala ka? Sino po titi yung gumagawa ng kasalanan kapag natutulog? Parang ang hirap na. Ang hirap mo, tulog ka, nakakagawa ka ng kasalanan. Ibang talento na yun, ibang level na yun. Pang-America's Got Talent na yun. Itry nyo, mag-ano po kayo, audition po kayo. Yun, di ba natutulog ka, pero nakakaisip kang gumawa ng kasalanan? Ang hirap doon Diba? Ayaw yan, sasabihin. Hindi, mahirap no? Siyempre, unconscious ka Kaya hindi ka makakagawa talaga ng kasalanan. Kaya pagkagising mo, start the day, begin your day into prayer. Ibig sabihin nun, press pa yung mga uusahin mo, malinis pa yung iyong espiritu, malinis pa yung konsensya mo, malinis pa yung isipan mo, wala pang dumiyan, wala pang babigyan. Kaya that was considerable prayer to God. Amen. Kaya, ugalingin po natin yun. Huwag ka mananalangin. Ay, ako, ang sarap matulog ngayon. Mamaya na mga siguro, mga alas 4 ng hapon. Wala na, pagod ka na. Kaya nga, mapapansin nyo, di ba? Even us, kapag halimbawa may big service, makikita mo matamlay na.
Tingnan mo yung katabi mo, ang taklay. Oh, taklay ba? Hindi naman. Kasi pagod na sila eh. Napalaban na, nagkaroon na ng isip sa mga problema, nag-worry na, ang dami ng inalala, ang dami ng bayarin na sinatatan. Di ba? Ang dami ng mga nakaaway, ang dami ng nakairinga, ang dami ng nakairapan, ang dami ng napag-isipan ng masama. Kaya nga, pag nanalangin ka pa noon, ako, ang bigat na noon, halos sabihin po natin na may mantya na palagi yung iuusan mo noon. Kaya, that was the time that is great to be praying. An hour in the morning is worth 2 in the evening. Mas higit na mainam ang panalangin po sa madaling araw. Amen? Sarap matulog, no? Pero po kahit mainit, masarap pa rin matulog. Try nyo na, para makita nyo yung pagbabago sa espiritu natin. Para lang sa ganoon, magpapigilan mo na yung katabi mo ngayon. Wow, press ang tingin mo sa kanya. Diba? Hindi ba yung pagkatinignan mo, tingnan mo ha, halimbawa sa umaga pa lang, makikita mo agad para may sumay na agad. Diba? Makalabas na agad yung sumay, magkikisig pa lang. Diba? Hindi nyo napansin po yun. Bakit? Kasi nga, ayaw umpisahan yung buhay niya kay Christ. Ayaw niyang pagpisahan yung buhay niya sa Panginoon. Pagkagising pa lang, hanapin na yung cellphone niya. Ang daming mga mapapansin, makikita sa cellphone, kung ano-ano na yung mga bagay na mapapanood sa cellphone. Kaya lumalabas na agad yung tulis ng sumay niya. Hold your Bible. Take your Bible. When you wake up in the morning, take your Bible, open your Bible, read your Bible, meditate your Bible. It is some kind of prayer. Kaya makikita mo, ang gaan-gaan ng aura ng isang tao. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Pag mabigat ang aura niyan, ibig sabihin, hindi pa yan nagpe-pray. Siguro pagka medyo mabigat talaga yung itsura niyan, ako, baka isang linggo na, walang prayer yan. Pag sobrang bigat na yan, yung halos talagang, parang kung titignan mo, parang nagiging kamukha niya na si Satan. Ay nako, isang taon lang hindi na nanalangin yan. Tignan mo nga yung katabi mo, ano ba itsura? Okay pa naman, Tatlong araw pa lang hindi nagpe-pray, Yan. Hindi pa pwede pa yan, may laban pa yan. Huwag lang yung tumagal ka ng isang linggo, wala ka ng prayer, ako. Medyo matutulis na, di ba? Pero pagka, 2 weeks, pag 2 weeks yan, buntot na yan. Okay, the priority in our prayer. Yan. Ano po ba yung mga priorities, yung kailangan na unahin natin pagdating sa ating mga panalangin? Okay, una, prayer takes preparation. Unang-una, bago ka manalangin, kailangan well-prepared yung spirito mo. Not only your physical body, but your spiritual body. Amen. Your spirit is very important when you pray to God. Napakahalaga ng ating espiritu bago ka manalangin. At yun po yung mahalaga po doon. What must things that we need to prepare in our, before we pray? Unang-una, prepare your heart, yung puso mo. Sabihin mo yun sa katabi mo, maayos ba puso mo ngayon? Maayos ba ang puso mo ngayon? Ano sabihin niya? Maayos naman. Okay. What else? Your mind. Itong isipan mo. Kailangan prepare din yung isipan natin. What else? Your soul. Definitely, yung soul po natin, kailangan handarin po yan. What else? Your body. Siyempre, kung naman yung katawan mo, pagod, iniinda yung mga karamdaman, hindi ka talaga makakapag-pray doon. Kaya nga, even you have sickness, kahit na meron kang karamdaman, manalangin ka pa rin. And forget that sick, forget that illness, forget that disease. Mag-pray ka na parang wala ka nararamdaman. Kaya nagkakaroon ng miracle, manifestations of healing. Kapag ganun po yung ating panalangin, yung preparation po natin. And also our spirit. We must prepare our spirit. Unang kailangan natin i-prepare our heart, mind, soul, body, and spirit. Yung 5 bagay na yun, kailangan i-prepare po natin. And some other things that we need to prepare. What else? The surrounding. Amen. Kailangan din nakasaayos yung lugar na pagpapanalaginan mo. Kailangan walang distraction. May distraction man, pero under control by your spirit. Amen? Kaya lagi po natin tandaan yan. This is how we need to take our prayer. We need to have preparation before we pray. Amen.
Bago po tayo manalangin, kailangan prepared ka. Hindi ba sa uusap ka na lang ng panalangin, hindi pa nakahanda yung espiritu mo, hindi pa nakahanda yung lahat, hindi pa nakahanda yung puso mo, di ba? Medyo may tama pa yung puso mo dahil kakabreak mo lang ng boyfriend mo, di ba? Yung meron pang tama yung isipan mo dahil pinag-isipan mo yung asawa mo kagabi, pinag-isipan mo yung anak mo, pinag-isipan mo yung kapitbahay mo, madumi pa yung isipan mo, then wala po yun. It is an acceptable prayer when you do prayer in God. Amen. Sabi po ng Will chapter 5 verse 1, pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaig, ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Now, alam niyo po ba, sometimes God did not consider every prayer. Many prayers doesn't considered by God. Did not considered by God. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, masyadong ang kapal ng batik. Hindi na mukha, ng batik. Diba? Nung batik nito, nung mantya, nung dumi, nung spot doon sa kanyang pagkatao, sa kanyang espiritu, kaya hindi pinapakinggan ng Lord yun. Kaya ano sabi mo ng Isaiah 59:2? Dahil sa inyong mga sana, kung bakit hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga dalangin. Amen. Kaya nga, alam niyo po ba, if we won't have forgiveness, o hindi pa tayo nakahingi ng patawad sa ating Panginoon, hindi mo pwedeng mag-start sa prayer eh. Kaya nga, kung mapapansin po natin sa ating panalangin, we must consider the acronym ACTS, di ba? Yung pong adoration, kailangan magpuri ka muna sa Panginoon, then confession, what else? Letter T is thanksgiving, and letter S is supplication. So, yung pong kinoconsider po natin yun, yung acts ng panalangin po natin. Adoration, kailangan magpuri ka muna sa Panginoon. Huwag yung direkta, hangi ka na agad sa Panginoon, Lord, pengin pera, Lord, marami akong babayarin. Purihin mo muna, Lord. Suyuin mo muna ang Panginoon. Yun po yung kailangan po natin na para baga, to prepare our spirit in our prayer, kailangan po na marunong tayong sumuyo, pumuri sa ating Panginoon. Lord, ikaw yung mataas na Diyos, ikaw yung makapangyarihang Diyos. Lord, ikaw yung kinikilala ko na makapangyarihang tagapagligtas ko. Bibigay mo muna sa Kanya lahat. Amen. Para alam ng Diyos kung kilala mo siya. Baka mamaya, hingi ka na agad sa Kanya, hindi mo naman kilala ang Diyos eh. Para bang halimbawa, lalapit ka sa isang tao dito, bigyan mo naman ako ng pamasahe, wala akong pera eh. Hindi naman kayo magkakilala. First, introduce yourself. And then, unahin mo na siya, uy, gwapo mo ha. Ngayon nakita dito, pero ang gwapo mo. Meron ka ba 50 pesos dyan? Yan, di ba? Sa sobrang tawa niya, dahil uto-uto, bibigyan ka ngayon niya. Di ba? Kasi siyempre, nag-flattered siya eh. Na-overwhelm yung puso niya dahil sa gala na sinabihan mo ba naman siyang gwapo for the first time in his life? Since birth, wala nagsabi sa kanyang gwapo. Di ba? Hindi ikaw yun ha. Sa'yo marami nagsasabi gwapo. Kaya sabi nagkapatras sa'yo, bakit wala ngayon? Nagising na. Di ba? Ay, kakatras dito kaya nakikita eh. Di ba? Yan. Asan na tayo? Yung isuyo natin sa Panginoon, mahalaga yan. Ngayon, tingnan nyo, ito pa yung bagay na mali po sa atin eh. Minsan, when we pray to God, tayo pa yung natapang sa Lord eh. Pag hindi mo binigay sa akin to Lord, hindi na ako mag-church ka. Tandaan mo to Lord. Pag hindi mo pinagkaloob sa akin yung pananangin ko Lord, I tell you, hindi na ako magdadancing, hindi na ako mag-uwal, hindi na ako tutugtog. Labo mo eh. Ganyan tayo eh. Binabantaan pa natin ang Panginoon. Akala natin, we give them warning. Akala natin, pwede natin papalaan ang Panginoon sa buhay po natin. Nakalimutan natin, Diyos siya, tao lang tayo eh. Sino ka para humingi ka sa Kanya? Hindi, wala tayong karapatan. Kaya nga, when we do asking for petitions to God, yung pag-iusap tayo sa Lord. Lord, pasensya na po kayo. Dami po mga nagagawang kasalanan sa inyo. Alam ko naman po, Lord, hindi po ako karapat-dapat na tumuhin sa mga panalangin ko. But, Lord, kailangan ko po kasi talaga eh. Marunong ka magpabaan ng sarili mo? Hindi ba yung mayabang ng tatig mo kung nakalulod ka nga, pero grabe ka naman nakapabay mo. Lord, pagdaan mo to. Ngayon lang ako mananalangin sa iyo, pero pag hindi mo binigay ito, Lord, kalimutan tayo. Ganyan eh, di ba? Although hindi mo sinasabi yun, pero yun ang nagagawa mo.
Kaya isang araw, pagka hindi mo nakuha yung iyong pinapanalangin sa Panginoon, makikita mo, disappear na yung beauty niyan sa church. Disappear na yung kanyang kagwapuhan sa church. Wala na. Iniwanan na ang Panginoon sa buhay niya. Amen? Amen. Diba? Kapag halimbawa, hindi tumangkol sa kanya yung pagkakataon, anong gagawin niya? Wala naman ang nangyayari sa buhay ko doon eh. Exit na lang ako. Ganon po ang tao, mapagmalaki sa Panginoon. Kaya yung prayer po na nawawala ng salisa, that's supposed to be the prayer of a person who believes in God is very powerful. Napakamapangyarihan po niya. Kaya nga, minsan, alam niyo, hindi lahat ng panalangin ay tinutugon ng Panginoon eh. Alam niyo kung bakit? Gusto ko naman talagang tugunin ng Panginoon eh. Kaya lang, first, you must prepare your spirit before Him. Kaya nakahanda yung espiritu mo sa harapan ng Panginoon. Dami mo ng problema, magpagmalaki ka pa sa Panginoon eh. Grabe ka pa sa Panginoon eh. Kaya nga, hindi mo napapansin. Di ba alam niyo kung minsan kaya hindi tinutugon ng Panginoon yung panawagan natin sa Kanya, even though you got a lot of problem in life? Alam niyo bakit? Eh kasi dami mo na agad sinagasaan eh. Sa paghapon mo, instead na bumabag ka sa panalangin, inaway mo lahat ng mga kasama mo. Inaway mo yung anak mo, inaway mo yung asawa mo, inaway mo yung kapitbahay mo. Okay, ko sa akin, may problema ako. Di ba? Kaya our pace. Di ba? Huwag mong iharap sa akin ang mga mga yan. Tatamaan mo sa akin, may problema mo. Di ba? Ganyan tayo eh. Kaya ano nangyayari ngayon? Ang Lord mismo, in advance, rejected yung prayer mo. Kaya nga, sabi nga ng Lord, you must humble yourself in prayer. Amen. Huwag kang magyayabang, huwag kang magmamalaki, huwag mong tatakutin ng Diyos especially. Daming tumatakot sa Panginoon eh. O Lord, tandaan mo to, mawawalan ka ng choir pagka hindi mo ko tinugon. Diba? Mawawalan ka ng dancing. Buti na lang, walang nagsabing mawawalan ka ng pastor. Yun ang pinakamabigat doon eh. Kaya naiintindihan mo natin. Okay, tuloy po natin. Ang sabi po ni David po dito sa kanyang panalangin, verse 1, give ear to my words, O Lord. Nakikiusap si David, pakinggan mo, Panginoon, ang aking daing. Prayer is more than a recitation. Hindi po yung parang nag-recite ka lang, kinabisado mo palagi yung prayer mo, kaya pag-usap ng prayer, iisa na lang yung prayer eh. Panginoon, dalangin ko, baguhin mo ang buhay ko. Araw-araw na lang sa panalangin niya, yun ang sinasabi niya, ayaw naman magbago. Diba? You must decide and do an action. Whatever you pray in God, kailangan umusad yung panalangin mo. Kaya paikot-ikot yung prayer mo, nakakahilo na, nahihilo na si Lord. Kasi alam mo bakit? Walang nababago sa buhay mo. Amen. It is not just like a recitation na mag-recite ka. Halimbawa, yung kay halimbawa, para sa eskwelahan, di ba? Okay, recite. Ano yan? Yung captain sa basta ganun. Kasi yan ang ayaw mo eh. Oh, captain, my captain! Ano yun? Paano yun? Sino may kabisado nun? Hindi niya kabisado? Ha? Ang ganda nun, dati kinabisado ko yun eh. Pero kinabisado ko talagang, ha? Kahit na yung ultimo ang Diyos, ang Diyos, patria adorada. Wala kami palaging pera. Kaya ang Diyos na lang kami palagi. Pero, ang sarap umusan pag-Christian. Kaya nga minsan sa prayer natin, it convince our God in our reciting prayer. Ganun na lang ang nangyayari sa atin. I-recite na lang. Kaya nga, ano po ang dapat po natin yan? Prayer cries out to God, expecting Him to hear. Paano mangyayari yun na mag-expect ka na papakinggan kaya ng Lord? Siyempre, alam mo kung paano papakinggan dapat ng Lord yung panalangin mo. Unang-una, you must have a repentant heart before you pray. Ikalawa, kailangan meron kang humbleness. May pagpapakumbaba ka. Ikatlo, kailangan you must admit your sin before Him. Amen.
Ay hindi, mananalangin tayo sa Panginoon na akala natin wala tayong nagagawang kasalanan sa Panginoon. Eh, dati nga natin nagawang kasalanan. Kaya nga, doon pa lamang po, hindi na talaga pakikinggan ng Lord yung ating pagdating sa Panginoon. Minsan, kaya tayo umiiyak, hindi naman because of our humbleness eh. We cry because of the pain. We cry because of our emotion. We cry because we hurt. Yun po yung ating panalangin eh. Not to cry because we are humble ourselves before Him. Hindi dahil sa pagpapakumbaba. It is not the sign of our humbleness. Amen. But what? It is the sign of your pain. Dahil nasasaktan ka lang, pero pagka walang problema, makita mo, nagpapray, tumatawa pa. Lord, Lord, makiyapak ng dating eh. Astig yung panalangin sa Panginoon, di ba? Kaya nga, gusto palagi ng Panginoon, mayroon tayong hinuhugot sa puso natin. Amen. At ano yung bagay na hinuhugot natin sa puso natin? Yung ugat. Amen. Ano amen? Yung Panginoon. Ang hinuhugot natin sa puso. Bakit ba pagkahugot yung ugat sa puso mo para manalangin? Ang huhugutin mo, yung lalim ng ugnayan mo kay Yeso Cristo. Yan. Tingnan nyo, hindi kasi kayo nakikinig. Amen lang kayo ng amen eh. Nahuhuli tuloy kayo eh. Amen pa kayo. Confident amen. Pero kato, hugutin mo sa puso mo para manalangin ka, di namatay ka. Di ba? Kasi patapusin niyo muna ako eh. Okay, sige tuloy lang natin. Give ear to my words, O Lord. Tingin mo yung aking pagdating. Ano ba sabi niya sa verse 1? Consider my meditation. So, ito po ang sabi niya, parang sinasabi niya, pagtulutan mo, aking Panginoon, ang aking paglapit, ang aking pagpapakumbaba, ang aking pagsamo. Kapag parang hinihingi mo yung kapahintulutan ng Lord, di ba, nakikita niyo yung kakaibahan panalangin? The contrast in it, ano po ba? Mayroong nananalangin na, ay habang ng dating sa Lord. Lord, bigyan mo kami ng ganito, Lord. Lord, nakita mo naman kung paano kami magpagal sa iyo. Lord, nagbigay kami ng buhay sa iyo, Lord. Lord, kaya this time, ikaw naman magbigay sa amin. Ganun yung prayer natin eh. Pero itong tao na ito, si David, sabi niya, consider my meditation. Pahintulutan mo yung aking panaghoy. Pahintulutan mo yung aking pagsamo. Humihingi siya ng kapahintulutan. Dahil alam niya, sino tayo? We are all unworthy. Bakit? Makasalanan tayo. Madalas nahabad pa nga tayo sa Lord eh. Kaya nga, kung papansinin po natin dito, kailangan sa panalangin natin makiusap ka sa Panginoon. Amen. Lord, allow me to do this petition, Lord. Lord, allow me to humble before you. Lord, allow me to speak this word, O God. Lord, allow me to have your presence. Lagi mong hinihingi yung kapahintulutan ng Panginoon. Lord, i-allow mo, Panginoon, itong umagang ito, Lord, na makapanalangin ako sa iyo, Lord. I-allow mo, Lord, itong taong makasalanan na itong Panginoon na makalapit sa iyong kabanalan, O God. Hingin natin. Hindi yung kumagay para, direkta na lang tayo sa panalangin. Akala mo malinis-linis natin. Akala mo wala ka nagagawang pagkakasala. Kaya nga, alam nyo, true prayer is deeper than our words. Yung hinuhugot natin sa puso po natin. Yung lalim ng pagkakakilala ko sa Panginoon. Hindi mahuhugutin sa puso mo yung ugat, kundi yung lalim ng pagkakakilala mo at pagkaunawa mo sa mga bagay sa Panginoon. Amen? Kaya nga, prayer is thoughtful, flowing from the heart. Dito nagagaling. Amen? Hindi na basta iniisip. Kailangan malinis ito. Kasi pag nagkaroon ng contrast yung mind mo tsaka yung puso mo, lalabas na sinungaling yun. Because what is abundant to our heart? Yun po yung nilalabas natin sa ating bibig. Kaya nga kailangan malinis ang puso natin para malinis yung lumalabas sa bibig po natin. Pastor, hindi naman ako nananalangin sa Panginoon ng marumi. Sino sabi sa iyo? Even though you speak the right word, but still, kung mayroong blemish
imperfection, kung merong stain yun, kung merong spot yun, yung iyong binitawang salita na yun, hindi lalabas na kalugod-lugod sa Panginoon yun. Kaya nga kailangan malinis ang puso natin at nandun talaga yung sindi ng iyong pagmamahal at pagsinta sa ating Panginoon. Amen? Yung meron tayong malalim na puso pagdating sa ating Panginoon, ang ibig sabihin, how deep your love to Jesus? Gaano mo makamahal ang Diyos sa buhay mo para i-accept niya agad yung panalangin mo? Baka mamaya, ang liit lang ng iyong pagmamahal sa Lord, and then, ang laki-laki naman ang hinihingi mo sa Panginoon. Baka mamaya, hindi mo nga binibigyan ng pansin ng Panginoon sa buhay mo, pero kapag ikaw naman ang hingi sa Panginoon, sobra-sobra kang manghingi. Meron ka pang pansumpat sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, kung papansinin po natin, kulang lahat ang ginagawa natin for us God to appreciate our prayer. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, hindi natin pwede sumalan, Lord, mo naman, hindi mo naman tinupad yung pangarap ko, Lord, eh. Yung pa naman yung lagi kong pinapanalangin sa iyo, eh. Check your heart. Kung totoong may relasyon ka sa Panginoon, you must check your heart. Amen. Nananalangin tayo sa Panginoon, hindi nililinis ang puso. Kaya ang nangyayari po sa atin, walang saysay lahat ng ating pagsamo sa ating Panginoon. The psalmist didn't want raise his word. Hindi siya nagsasayang lang ng salita. Si David, kapag nanalangin si David nandito, kaya nga after God's own heart. Amen. Kaya lahat ng nasa puso niya, talagang nagbibigay po talaga ng kagalakan sa Panginoon. Amen. Lahat ng lumalabas sa puso niya, umaapaw sa puso niya, nagbibigay po talaga ng glory kay Yahweh. Amen. Kaya nga, alam niyo, kapag yun ang naman ang puso po namin, I tell you, ang bilis humingi sa Panginoon, easily comes every prayer. Amen. Ang bilis dumating po sa katugunan sa mga panalangin po natin. He was determined to have his prayer reach God. Kasi gusto niya talaga, kaya itong puso niya, lagi niya nililinis ito. Iba ito ay sumasamba ka lang sa Panginoon. Halimbawa, a-attend ka ng church, kailangan malinis ang puso mo. Amen. Huwag mong tutumihan, huwag mong dadalhin sa church lahat ng mga problema mo, lahat ng labanan mo, lahat ng away mo. Kailangan nandong humble ka sa Panginoon because we accept everything what happens to us. Whatever we experience in life, accept the truth in life. Na pinahintulot sa iyo ng Panginoon yan for our own good. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, you failed in your success, you failed in your dreams, sa lahat ng mga pangarap natin, into your career, into your family, or whatever na inaasap natin na fail ka, kailangan tanggalin mo dito sa puso mo yan and accept all these things na deserve ko ito dahil kailanman hindi ako naging mabuti sa Panginoon. Ganun po dapat eh. Kasi kung hindi magiging gano'n at magmamalaki tayo sa Panginoon, how can we reach God in our prayer? We cannot reach God. But I tell you the thing, we can easily reach God in our prayer if you are humble. Ba't tayo po'y may pagpapakumbaba? Ba't tayo'y marunong umamin sa ating mga kamalian? Ba't tayo mismo umaamin sa mga pagkukulang natin sa Panginoon? Hindi tayo nagmamalaki. Hindi tayo nanonood sa Panginoon, Lord, natatandaan mo, pinakit mo pa ako ng mundo, ang dami kong mga ita, mga aitas na pagdadala sa iyo, Panginoon. Hindi ganun ang panalangin po na may kababaan loob. Amen. We cannot reach God if we have an arrogant spirit before Him. Sa harapan ng Panginoon, kailangan mababa ang kalooban po natin to reach Him. Amen. Madaling abutin ng Panginoon kung tayo po'y mayroong puso na nakaayon sa ating Panginoon. Amen. Alam mo, let's say, we are against the words of God, we are against on what God was teaching us, and then mananalangin ka sa Panginoon, we ask something for Him, we ask something for our life. I tell you, we cannot commit whatever prayer. Kahit na anong pagpanalangin na hindi mo sa Panginoon, hindi natin makukuha po yun. Bakit? Kasi kailangan paayunin mo yung puso mo sa ating Panginoon. Amen. Kailangan maging kaisa yung puso mo sa ating Panginoon. Kaya si David, hindi po halos nabigo sa bawat panalangin niya. Kaya nga tinawag siya commands after God's own heart. Amen. Dahil yung puso niya, tibok ng puso niya, walang iba kundi siya. Amen. 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 Sabi po ni Spurgeon,
Do we not miss much of the sweetness and power of prayer because we do not prepare our heart to pray? We should begin to pray before we kneel down. Ayusin mo muna yung puso mo bago ka lumuhod sa panalangin sa Panginoon. Hindi yung sabak agad tayo sa panalangin. Hindi mo pa piniprepare yung puso mo pagdating sa Panginoon. Kaya, minsan, walang sa isa lahat ng panalangin natin. Minsan, inaabot ka pa ng mahabang prayer, pero hindi naman pala nakahanda yung puso mo. Before we speak prayer to God, kailangan ayusin mo muna yung puso mo. May nakaaway ka, ayusin mo muna. Amen. May sama ka ng loob, tanggalin mo muna ito. Lord, palayain mo muna ako dito. Ikaw mismo, palayain mo yung sarili mo sa galit mo. Sumasamba tayo sa Panginoon, pero puno-puno ka ng galit dito. How come na ma-reach mo ang Panginoon? How come that the presence of God will be outpouring into you? Alam niyo po ba, hindi natin mararanasan yung thought of rest, the presence ng Lord sa buhay po natin, kung tayo po mismo maraming dalahin. Kaya nawalan sa isa yung ating pagsamba sa Panginoon, basta maraming kang dalahin. The presence of God is coming when heart keeps surrendering. Yung marunong tayong magsuko ng puso, ng laman ng puso ng bawat isa sa atin. Amen. Sumasamba ka sa Panginoon, isuko mo sa Lord yung laman ng puso mo. Amen. Yung mga marunong kay isipan mo, isuko mo sa Panginoon. Yung galit mo, isuko mo sa Panginoon. Huwag kang sasamba sa Panginoon, huwag kang ganawa sa Panginoon na merong karumihan yung itong laman ng puso mo. Amen. 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 Ikalawa, prayer is a personal relationship. Tandaan po natin na ang mga panalangin ay isang relasyon sa Panginoon. Amen. Sometimes we told our own mind, we convince our mind that we have already relations to God. Mga kapatid sa Panginoon, paano mo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon kung hindi ka nag-pray? Yung relasyon namin sa Panginoon, we commit that relations to God by our prayer. Kasi niyo mga kapatid sa Panginoon, meron kang mahal sa buhay, hindi naman kayo nagkakausap. So, paano mag-work out yung iyong pag-ibig sa isa't isa kung hindi kayo nagkakausap? Kung wala kayong intimacy, kung wala kayong malalim na ugnayan, kung wala kayong closeness. Mga kapatid sa Panginoon, kaya nga mahirap po yung LDR, long distance relationship. Kasi hindi kayo nagkakakilala ng mabuti sa buhay ninyo. Alam niyo po ba, kapag usap lang, hindi mo makikilala ang isa't isa. Pero ano sabi ng mga matatanda, makikilala mo siya kapag nasa isang bubungan na kayo. Amen? Amen. Kaya nga ito ang advice ko sa mga tao po na nagmamahalan. Bumili kayo ng bubong. Okay ba yun? Ha? Para sa ganun magkakilala lang kayo, no? Every time na, mag-date kayo, dala-dala nyo pa kaya sa bubong kayo. Magkakakilala lang kayo na mabuti. Okay na, alam niyo na, no? Hindi yun, okay. Ang ibig ko po sabihin, yung mas malalim na ugnayan, doon tayo nagkakakilala na. Kaya nga, paano natin makikilala talaga ang Panginoon if we have no personal prayer? Kung wala tayong personal prayer, wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi mo po malapasin kapag halimbawa, yung iyong mga anak gusto mo, lagi mong kinakausap yan eh. Pero na lang kung laging nakalahan sa inyo ganyan. Doon mo lang iiwasan niya. Pero, tingnan niyo po ang mga magulang. Di ba? Pag uwi ng mga anak niya, uupuan niya na agad yung mga anak niya. O na, ano nangyari sa school? O ano pa balita? O yung crush mo? Diligawan ka na ba? Yung mga ganun yung mga ano eh. Di ba? Mga tanong niya. Pero ngayon, iba na eh. O na, mamaya may naniligaw na sa'yo ha. Kasi nasa delikadong panahon na tayo ngayon. Kaya gano'n na may mga magulang. Pero pakikipag-ugnayan pa rin ng magulang yun sa mga anak. Kaya kung minsan makikita nyo, ang magulang, lagi niyang kinakausap yung anak niya. Why? Because he want to know him well. Amen. Gusto niyang makilala kung ano na kalagayan ng anak niya. Hindi ba yung parang suntok sa buwan o parang kapalang sa buwan yung ginagawa natin? Naku, saan pa ba itang anak ko? Hindi mo naman kinakausap eh. Hindi mo siya tinatanong doon sa mga bagay sa buhay niya. Paano mo makikilala yung anak niya? Kaya nga lumaki yung anak mo, lumaki, tumanda ka. Ano nangyari? Hindi mo na kilala yung anak mo.
Bakit? At hindi ka na rin kilala ng anak mo. Bakit? Kasi matagal kayong nagkalayo at wala kayong komunikasyon sa isa't isa. Amen. Akala natin sapat na yung suplayan na mabuo natin ang mga pangangailangan yung mga anak natin. Pero, the special things that we need to do as a parents to our children is to talk to them. Yung kausapin palagi natin sila. Yung magkaroon tayo talaga ng intimacy with them. Para na sila, malaman mo kung ano na nangyayari sa mga buhay nila. Kaya mahirap po yung wala po tayong relasyon pagdating sa Panginoon. Yung hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon, meaning we have no relations to God. Kaya nga si David, anong sabi niya? Sa panalangin niya, ang tawag niya agad sa Panginoon, my King and my Lord. Tinawag niya agad. Alam niyo po ba kung anong indikasyon nito? Na parang pinapakita niya kung gaano kakilala niya ang Panginoon na ito sa buhay niya. Minsan tayo, di ba? Parang pag-irupay, Lord, baka naman. Ganun po tayo manalangin. Wala na tayo kung minsan paggalang. We are not honoring God in our prayer. Sa panalangin natin, parang pinibiro na lang natin ang Lord. Gino-joke na lang natin ang Panginoon. Pero itong si David, he's very formal. In calling God, ano sabi niya? My King and my Lord. Ang tawag niya sa Panginoon, my King, Hari. My Lord, Panginoon. So alam niyo po ba, ganyan yan. Maraming kumisa na tumatawag sa Panginoon. Panginoon, Panginoon, pero ano? Hindi naligtas. Bakit? Kasi hindi nararamdaman sa puso nila yung pagtawag nila ng Panginoon. Even though I speak the word King and Lord of my life, pero kung hindi naman nararamdaman sa puso mo, binabaliwala mo nga yung gawain ng Lord eh. Binabaliwala mo nga yung pagtuturo sa iyo ng Lord. How come that He is your Lord? Amen? Amen. Kaya nga yun nagpapatunay lang po sa atin, tayo po yung walang relasyon sa Diyos. Kung hindi po tayo magkakaroon ng malalim na ugnayan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya. Amen. Kaya lagi po natin dapat kinakausap ang Diyos. Ang sabi po ni David po ng kita sa verse 2, aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Diba? Ibig sabihin po nito, without you, Lord, wala na. Kanino ba ako tatawag? Para sinabi ni David po dito, Lord, ikaw lang yung pag-asa mo eh. Sa iyo lang ako kumukuha ng lakas, sa iyo lang ako kinukuha lahat ng mga bagay sa buhay ko. Ganun dapat eh, that we must learn that God is the source of everything. Hindi ba yung, para ka wala ka ng pera, ang gagawin mo, iwanan mo ang Diyos. Pag nagka-problema ka, iwanan mo ang Diyos. Nilalayuan mo ang Lord. Parang hindi naman ang Lord ang source ng lahat ng bagay sa buhay mo. It's supposed to be, when we have problem, or even though, kahit anong nangyayari sa iyo, na problema, dapat you must speak well into God. Kailangan namin tayo makadikit sa Panginoon, showing our relationship with Him, showing our closeness, showing our intimacy, na wala tayong ibang natatakbuhan kundi ang Diyos sa buhay natin. Ang God that we call King and Lord of my life, then kapag halimbawa may problema ka, nilalayuan mo siya. Supposed to be, alam niyo, sa panahon po ng mga hari, nung araw, pag may problema ang bayan, ang hari ang nilalapitan. Pag may kapuluhan, ang hari ang tinatakbuhan po nila. Ngayon sa panahon natin, halos hindi natin kilala kung sino yung hari at Panginoon ng buhay po natin. Dahil pag nagka-problema tayo, lumalayo tayo sa Lord. Pag nasaktan tayo, nilalayuan natin ang Panginoon. Pag nabigaw tayo, lumalayo tayo sa Lord. Kaya doon lamang obviously that you have no relations with Him. Kung madali po tayong lumayo sa Panginoon, ang ibig sabihin po niya, wala kang relasyon sa Panginoon. Kung madali po tayo na iwanan ang Lord sa buhay po natin, ang ibig sabihin niya, you have no relations to God. Kung madali tayong magalit sa Panginoon, wala kang relasyon sa Panginoon. Kung madali po tayong mairita sa mga aral ng Diyos, wala tayong relasyon sa Panginoon. Kung madali po tayong magsawa into our ministry, wala tayong relasyon sa Panginoon. Kung madali po tayong manamlay sa mga bagay sa Espiritu ng Diyos, wala tayong relasyon sa Panginoon. Ganun po ang nangyayari kapag tayo walang relasyon sa Panginoon. Kaya nga, yung activeness, naglalarawan po yan ng relasyon niya sa Panginoon kung gaano kalalim. The more we have active spirit in God, the more we have a deeper relations to Him. Yung malalim yung paggawa mo sa Panginoon, yung malalim at
masidhi yung iyong ministry in God, mas malalim ang ugnayan mo sa Panginoon. At doon masusukat talaga ang puso ng isang tao kung talaga nagmamahal sa Panginoon. Kaya ako hindi mo naniniwala doon sa mga tao na nagsisimba na, tapos okay na sila, kala nila may relasyon na sila sa Panginoon. Ipakita mo talaga yung iyong relasyon sa Panginoon. Sapagkat yung relasyon mo sa Panginoon ay gagawa ng paglilingkod sa ating Diyos. Isa yung mga kapatid sa Panginoon, bakit mo pinagsisilbihan ang mga anak mo? Bakit mo pinagsisilbihan ang asawa mo? Because you love Him more. Because you love Him so much. Bakit mo sila tinutulungan? Bakit mo sila ginagabayan? Bakit mo isinusupply sa kanila mga pangangailangan nila? Because you love Him so well. Mahal mo sila ng higit pa sa buhay mo. Ngayon, ganun din po tayo sa Panginoon. If you love God with all your heart, you will serve God. Amen. Hindi tayo mantinan lamang na nagsisimba ka lang. Especially, one day to God is not enough. Amen. Amen? Amen. O kung sinabi ng Lord niya, ipanginin niyo yung araw ng linggo, pero ma-absent pa tayo pag linggo. It is how we rebel to God. Akala niyo po ba hindi rebellious sa God niyo? Na ibigay na nga sa atin yung 6 na araw, gawin niyo lahat ng inyong gagawin sa 6 na araw. At pag sa isang araw, sa araw ng pamamahinga, ilaan niyo at huwag kayong gagawa, sabi ng Panginoon. So kung makapansin po natin yung mga kapatid sa Panginoon, doon po makikita natin how deeper your relations to God. Yung pinarangalan mo siya doon sa mga kautusan niya, yung pinarangalan mo siya sa mga aral na itinuturo sa iyo, you live the teaching of God into your life. Not only into you, but to your whole family. Amen. Amen? Kaya naintindihan po natin yan. If you call Him Lord and King, make sure that you have a real relations to Him. Kailangan meron tayong totoo talagang relasyon sa Panginoon. Amen. Prayer is not unheard conversations with our living Lord. Alam niyo po ba ang panalangin? Naririnig panalangin ng Panginoon yan. Hindi lingid sa Panginoon lahat ng mga panalangin natin. Kaya lang, all prayers heard, the problem is, not all are answered. Naintindihan natin? Amen. Kadalasan maraming panalangin, pero hindi lahat ng panalangin dinidinig ng Panginoon. Mas marami tayong hindi dinidinig ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi ugma yung puso nila sa ating Diyos. You must be known to God. Kailangan makilala ka ng Panginoon. Para lang sa ganon, alam niya kung ano yung mga bagay na dapat para sa iyo. Amen. It is a personal conversations with our living Lord. Kaya nga, kailangan lagi po tayo mayroong ugnayan sa Panginoon. Ipag-pray ka sa Kanya, dinalagaw mo palagi siya, gumagawa ka sa Kanya, pinipilikuran mo siya. Para lang sa ganon, pag dumating ang pagkakataon na kailangan mo manalangin talaga, mayroong kang bagay na ihingin sa Kanya, hindi ka tatanggihan ng Panginoon because you know Him well. Amen. Kilala ka ng Panginoon. Consider the 23rd Psalm. The Lord is my shepherd, di ba? Babasahin po natin, ang sabi po dito sa awit 23. Tingnan po natin, ha? Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkagulang. Ako'y pinihimlay niya sa mainam na pastulan at inanakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasin doon ako'y inaakay kahit ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kakagapay at tungkol mo't pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng mga lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng mga kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay nangisan at pati ang saro ko ay iyong pinapaapaw. Tunay ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay doon ako sa templo mo lalaki at mananahan. You see how close to Him to God? This good shepherd, kung makapansin po natin, nakita niyo kung ano yung pagpapahalaga niya. Dahil sabi niya in the last part of this 23rd verse, this chapter, ang sabi niya po dito, tunay na ang pag-ibig mo ay iyo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay doon ako sa templo ko, lalaki at mananahan. Diba? Parang considering, Lord, sa iyo ko eh.
Hindi ako pwedeng mawala sa iyo. Kasi pag nawala ako sa iyo, Lord, asan na yung kabutihan mo? Asan na yung pag-ibig mo? Mawawala din sa akin, Lord. Eh, yun pa naman yung kailangan ko. Kaya nga, nasabi ko dito ni David, sa templo mo, lalagi at mananahan. So, ibig sabihin, hindi niya iiwan ng Lord. He stick his life into God. Na kahit anong mangyari, nandun siya. Kasi bakit? Hindi siya nagkukulang pagdating sa Lord. My Lord is my shepherd and I shall not want. Alam niya na hindi siya magkukulang kung meron siyang great relations with our God. Amen. 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 Think of Jesus praying in Gethsemane. Ito po si Jesus, di ba? Noong nag-agonizing po siya, nagkaroon siya ng agonizing. Ito po si Jesus, nanalangin po siya. Pero, pansinin niyo po ito, how deeply He loves the Father. Tingnan niyo po. This personal relationship with Father is relying on the Father's will. Saan siya nakarelay? Sa kalooban ng Ama. Hindi sa sarili niya. He trusted endless fear. Kasi alam niyo, minsan tayo, alam niyo po, hindi tayo nagre-rely sa Panginoon eh. Ang dami mo nang kailangan sa buhay, pero hindi ka pa lumalapit sa Panginoon. Ang Diyos gusto bigyan ng kalutasan yung mga pagsubok mo, pero hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Pero kaya nga po ito si David, ay ito po si Jesus, nawala yung takot niya. Takot na takot si Jesus na eh. This is an agonizing. Dito siya nagkaroon po talaga ng matinding pagdadalamhati. Dito po yung sumapit sa kanya yung sorrowful na kung saan naiisip niya parang yung mangyayari, parang ang sakit-sakit at ang bigat-bigat na talaga sa kalooban niya. Kaya nga anong nangyari po dito? Yung kahit yung katatak ng pawis niya, dugo ang lumalabas. Amen. So ibig sabihin ganun kahirap yun, pero ano sabi niya? Sabi niya gano'n, He is relying into the Father's will. Kaya yung kalooban mo, yun ang kasunod. Tayo po minsan, di ba? Kapag nasasaktan na tayo, may na muna ako, Pastor. Di muna ako makakapag-church. Kailangan ayusin ko muna ito. No. Hindi natin maaayos yun sa sarili lamang po natin with our help of God. Mas lalong gugulo pag nilayo mo ang buhay mo sa Panginoon. Mas lalong gugulo kapag iniwan mo yung ministry mo sa Lord. Mas lalong gugulo at lalaki ang problema mo kapag inalayo mo ang buhay mo kay Jesus. Amen. Amen. Kaya nakita niyo yung tagumpay po ni Jesus. Hindi po nawala. Mateo chapter 26 verse 36 to 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpataripat siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Mga kapatid sa Panginoon, ito yung kabutihan ng ang isang tao ay mayroong tunay na relasyon sa Panginoon. Dahil kahit na anong mangyari, hindi niya iiwan ng Diyos. Kahit na mabigat yung pagsubok, hindi niya iiwanan ng Diyos. Kahit na nahihirapan siya, patuloy pa rin siya may kagalakan na paglingkuran ng Diyos sa buhay niya. Yun yung panalangin na naglalagay ng pagpapatibay sa isang Kristiyano. Kaya kung makikita po natin, marami po mga Christian ngayon, ang bilis po nawawala sa Panginoon. You know why? Because of a lack of prayer. Amen. Walang panalangin, kulang sa panalangin. Siguro kung manalangin po sila sa loob ng isang buwan, 2 beses, o hindi pa talaga manalim na panalangin yung kanilang tinuusan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, if you want to stick your life and you are endured forever to God, manalangin kayo ng manalangin araw-araw. Amen. Huwag kang bibitaw sa panalangin mo. Kahit na inaanto ka, kahit tinatamad ka, pilitin mo si kapit mo na maiparamdam mo sa Panginoon at kailangan mo talaga siya at kailangan mo na may relasyon ka talaga mabuo sa Panginoon. Amen. Prayer is child talking to his or her father. Yung ang panalangin po, para po tayong mga anak na tumatawag sa ating Panginoon. We become a children of God by faith. Ang sabi po dito, sino mang nanalig at tumanggap sa Kanya ay bibigyan ng karapatang maging mga anak. So, sa madaling salita, kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, ibig sabihin niya, tinatanggap natin siya at, nananampalataya tayo sa Kanya. Kaya tayo binibilang bilang Kanyang mga anak. Are you a member of the family of God? Ang tanong po sa atin. Kung talagang ikaw, kabilang ka sa pamilya ng Panginoon, ikaw mismo dapat mayroong malalim na ugnayan sa Lord. Kailangan alalimin mo yung ugnayan mo sa Panginoon.
Huwag kang masapatan sa ganyang kalagayan mo lang. Kundi palaguin mo yung espiritu mo, gumawa ka ng mga bagay para sa karangalan ng Diyos, manalangin ka araw-araw, mag-meditate ka ng Biblia, huwag mong iiwanan ng Panginoon. You must have a consistent relations to God. Huwag kang mawawala ng consistency pagdating sa Panginoon. Kailangan lahat ng ginagawa mo sa Panginoon talagang nandun talaga yung sarap. Nandun yung sipi, nandun yung lalim, nandun yung puso, nandun yung espiritu na nag-uugnay talaga sa ating Panginoong Heso Kristo. Relations to God is a member of His family. Pag may relasyon ka, ibig sabihin nun, pamilya ka na ng Diyos. Kaya duin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Walang Kristiyano, walang relasyon sa Panginoon. Kaya lang nawawala yung relasyon because hindi nila wino-work out yung relasyon nila sa Panginoon. They are easily put it away from them. Tinatanggal nila. Kasi nasa patan na sila yung para ba kahit pa paano, kilala nila ang Lord, hindi po sapat po yung bagay niyo. At kailangan tayo po kapag gumagawa tayo sa Panginoon, nagiging nagkakaroon po tayo ng positibong pananaw. Praying with a positive outlook. Isa pa po ito na kailangan po na priority natin into our prayer. Yung po, mayroon po tayong positibong pananaw pagdating po sa ating panalangin. Alam natin na magbabago yung panalangin natin. Kaya hindi tayo nagpag-pray dahil kailangan Yun ang sabi ni Pastor, kailangan mag-pray tayo. Hindi sabi ni Pastor, kundi yun yung ginagawa talaga ng isang Kristiyano na may relasyon sa Panginoon. Yun yung ginagawa natin na pakikipag-ugnay at pagpapalalim natin ng relasyon kay Hesus Kristo. Hindi dahil sabi ng church ko, hindi sabi ni Pastor, hindi sabi ng kakilala ko, kundi yun ang kailangan natin para lumago yung ugnayan natin sa Panginoon. Kaya nga alam natin na kailangan natin higit sa lahat yung panalangin, yung pagtawag natin sa Panginoon, sapagkat iyon po yung, kumbaga parang alam natin na doon manggagaling lahat sa Panginoon yung kailangan po natin. Positive outlook. Hindi ba yun? Ano naman yata mangyayari sa atin sa mga ginagawa natin sa Panginoon? Tignan mo, hanggang ngayon wala pa rin pagbabago ang buhay mo. Alam mo, ang problema, ikaw mismo. Kasi yung iyong pananaw, sabi mo, walang pagbabago, walang mangyayari. Yun yung negatibong kaisipan na nilalagay mo sa isipan mo. Hindi mo mahalap dapat ang kaisipan ng isang tao, yung kanyang positive outlook ay mahalaga. Amen. Alam ko na sa pagsisimpa ko, sa pag-church ko, sa mga bagay na ginagawa ko sa Panginoon, alam ko magtutulog ito ng buhay na walang hanggan. Dahil po dapat kalaki yung ating mga iniisip na, kumbaga, trusted God. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, alam natin na pagpupungahin ng Panginoon ito. Kaya nasabi ng Lord, our labor in God is not in vain. Ano sabi po dito sa verse 3? I will direct my prayer unto thee and I will look up. Tingnan niyo po yung sinabi niya po sa Tagalog, sa kinaumagahan o Yahweh, tinig ko'y iyong tiglit at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Di ba parang sinasabi po ni David dito, mamaya, pagsikat ng araw, nandyan na. Dumarating na yung mga pinanalangin sa Lord. Ganun po dapat kakilala natin ang Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos kung mananalangin ka ngayon tapos sasabihin mo, hindi naman yata tutugon ang Lord. Hindi naman yata ibibigay sa akin ang Lord. Why? Because you didn't know that. Hindi mo kilala ang Diyos, kaya ganun ka mag-isip. Dapat yung kaisipan natin, once you pray today, mamaya-maya, nandiyan na yung answered prayer mo. Amen. Hindi yung tayo yung kumukonto sa bawat ginagawa natin. Naku, gagawa ako, hahayo ako, aakay ako. Baka naman hindi magbunga sa pamilya ko ito. Negatibo ka. At walang pananampalataya ang negative minded. Amen. Kapag ang negatibo yung pag-iisip mo, walang pananampalataya sa Diyos yan. At ano sabi? Huwag kang umasa na mayroong kang tatanggapin. Amen. Naintindihan mo namin? Amen. Kaya practice our faith. When you do something to God, expect that God will give you a reward. Naalam natin, although hindi tayo naghihintay ng kantimpanan sa Panginoon, pero alam natin na mayroon tayong aasahan sa Panginoon. Kaya hindi nyo napapansin,
Kaya nga maraming mga Kristiyano, pag ayaw nila mag-church, hindi sila mag-church. Why? Kasi hindi kawalan sa kanila, sa tingin nila. Pero, kung talagang totoong kilala mo ang Diyos, napakalaking mawawala sa iyo every time na namimiss mo ang gawain ng Panginoon. Every time na iniiwanan mo yung ministry mo, alam mo na mayroong malaki kang mamimiss na bagay sa espiritu mo na kaloob ng Panginoon. This is how we know God in our life. Huwag mo sabihin kilala mo ang Lord kung pinapaliwala mo na ang mga pag-church mo. Huwag mo sabihin, kilala mo ang Panginoon kung ikaw mismo wala kang tiwala sa prayer mo. Huwag mo sabihin, kilala mo ang Panginoon at may ugnayan ka sa Lord kung ikaw mismo tamad kang gumawa pagdating sa Panginoon. Hindi mo kilala ang Lord. Kaya nga, to know Him well, kailangan talaga na tayo po mismo pahalagahan natin ang Diyos sa buhay ito. Amen. Yung mayroon tayong pagtitiwala sa Panginoon na gagawin niya yung mga magagandang bagay na ipinangako niya sa atin. Amen. Sapagkat yung promise ng Lord is according to the Scripture. Yun po yung simulat niya. Kaya nga, kung hindi tayo mananalig sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon through our prayer, ibig sabihin niya hindi mo kilala ang Diyos. Amen. You have no relations to God. You have zero relations to God. Kung hindi mo alam kung gaano mahalaga ang Diyos na ito sa buhay mo at sa buhay ng lahat ng tao, I tell you, hindi mo kilala ang Diyos. This kind of praying reaches the throne of God. Kaya nga napakahalaga po ng bagay niya. Kailangan talaga na tayo po'y mayroong positibo na pananaw pagdating sa mga bagay na ginagawa natin. Bakit? Sabi niya po dito, this kind of prayer reaches the throne of God. Paano? All limits of expectations are full. Ibig sabihin, lahat ng mga naglilimita sa iyo, hindi nyo napapansin, kaya hirap na hirap kang gumawa sa Panginoon. Kaya parang naglilimita ka sa mga bagay na ginagawa mo. Why? Kasi mawala yung pagtitiwala mo sa Lord eh. Nalilimitahan yung imong gawain. Amen? Kaya anong ginagawa mo? Inuukol mo na lang sa ibang bagay yung buhay mo dahil sa pag-aakala, hindi naman maibibigay sa akin ng Lord to eh. Negatibo. Walang pananampalataya. Walang relasyon sa Lord. Kaya nga lahat ng limit doon sa mga bagay na naglulunsad sa iyo sa Panginoon, matatanggal po yan kung mayroon po tayong positibo na pananaw pagdating sa ating Panginoon. Thus, prayer is a petition to our omnipotent God. Take note. What is omnipotent God? Ibig sabihin, ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang gawin lahat ng mga impossible things in your life. Kaya nga tayo lumalapit sa Panginoon eh. Kasi imposible sa atin na maligtas tayo. Imposible na mapatawad natin, malinis natin yung ating mga pagkakasala. Imposible na yung mga mahal natin sa buhay ay mailapit natin sa Panginoon. Kaya tayo lumalapit sa Lord. Kaya tayo hihingi ng habag sa Panginoon na Lord, kahabagan mo kami, tanggapin mo kami sa pamilya mo, nang sa ganun, dumaloy sa amin ang pagpapala ng pagpapatawad at kaligtasan. Amen. Because it's the only one that He can do everything into our life. Siya lamang po yung makakagawa nun. Kung meron ka mabigat na pagsubok, siya lang yung may kakayanan na bigyan ng kalumpasan yung pagsubok na yun. May mabigat kang karamdaman, siya lang yung makakapagpagaling sa iyo. At kung ano man yung mga bagay na nandito sa isipan mo, He is the only one God who changes whatever you have here in your life. Siya lang yung mag-aayos ng isipan ng tao. No wonder prayer makes all things possible. Kaya sa prayer, kayang mangyari lahat ng mga imposible. Amen! Paano pa natin sinasabi na in God, natin siya be impossible? Paano natin sabi yun kung wala tayong pagtitiwala? Hindi natin masasabi yun, in God, nothing is impossible to Him. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang nagsasabi lamang po yun, yung mayroong talagang relasyon sa Panginoon. Amen! Because yung bagay na yun, magmamanifest sa mga tao talaga na kinalululanan ng Espiritu at pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa panalangin, alam niyo po, lahat magagawa. Amen? Kaya, alam niyo, ugaliin po natin ang panalangin sapagkat yung panalangin napaka-mahina po yan. Amen!
Halimbawa, nandiyan ngayon, ano ba yung mga bagay na parang ang bigat-bigat, nakakapaglimita sa iyo pagdating sa Panginoon? Then, pray. Panalangin ka. Gusto mo mabuksan yung iyong pangunawa pagdating sa mga bagay sa Espiritu? Prayin ka. Gusto mo magkaroon ka talaga ng magandang buhay, payapang pamumuhay? Pray in the Lord. Everything is in our prayer. Nasa panalangin ang kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan. Amen. Seeking God early starts the day in faith instead of fear. Yan. Hanapin mo, pagkagising mo pa lang si Yahweh. Hanapin mo na agad ang Diyos. Pagkagising mo pa lang, umpisahan mo na agad ng pananampalataya kaysa magkaroon ka ng pangamba, takot, pag-aalinlangan. Manampalataya ka sa Panginoon. Pagkabunan pa lang ng mata mo sa umaga, faith in God na agad. What fear in life. Pakisabi mo sa katabi mo. Pagkagising ng umaga, faith in God, not fear in life. Pagkagising sa umaga, faith in God, not fear in life. Amen? So sa Diyos po tayo umasa sa lahat ng bagay. Hindi sa sarili mong kakayanan. Sapagkat maraming mga matatalinong tao, maraming mga mahuhusay na tao, binagsak ng Diyos dahil hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Amen. Maraming mga sikat na tao, binagsak ng Diyos dahil hindi po sila talagang nagtiwala sa Panginoon at nagtiwala lamang po sila sa kanilang sarili. Alam niyo po ba yung may-ari po ng 7-Eleven? Yung hapon po yung may-ari niya, and he has, sabi po dito is 257 something thousand or a billion yung kanyang network po doon. Pero ano nangyari po doon? Kung mamatay siya, is back in zero. Pagpapatunay na walang sa isa lahat ng kayamanan po natin. Mga kapatid sa Panginoon, hindi yun ang pinangahawakan po natin, kundi we start the day with God. Amen. Laging ang Diyos kailangan yung sandigan at kanlungan natin sa buhay po natin. Awit chapter 119, verse 147, madilim pa ang likod mo ay gising na tumatawag sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakanakap. Doon dapat nakanakap yung pag-asa ng tao. Hindi sa yaman ng mundong ito, hindi sa trabaho mo, hindi sa pag-aaral mo, hindi sa pamilya mo, hindi sa taong mayayaman na kakilala mo, kundi sa isang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Ang ating Panginoong Jesucristo. Prayer starts our day. If not, it would be a best day for you. Pag hindi mo inumpisahan ang umaga mo, ang araw mo, sa panalangin sa Panginoon, yung buong araw mo ay magiging parang matubi, basura, walang kwenta, magulo. Ganun ang buhay ng isang taong walang ugnayan sa Panginoon. Amen. 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 Morning prayer lifts the cloud and let the sunshine in. Tandaan po natin na ang ating panalangin sa umaga, anong nangyari? Humahawi ng lahat ng mga ulat. Humahawi ng mga problema. Humahawi ng lahat ng kalimtan sa buhay. Every problems, every trouble disappear when the sun rises into you by means of your prayer in Christ Jesus. Gusto mo natanggalin yung ulat ng problema mo? Tanggalin yung ulat ng kahirapan mo? Tanggalin yung ulat ng karamdaman? Ulat ng kahirapan? Ulat ng kawalan? Pray the Lord. Amen. And the clouds will be disappeared. Tuluyang mawawala sa pundi mo. Kaya nga, napakahalaga po ng prayer. Now, ang tanong po dito, what are your priority? Unahin mo yung panalangin. At sa panalangin mo, ilagay mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon at malalim na ugnayan sa Diyos na may pumali. Makikita mo, magiging maganda lahat ng bagay sa buhay mo. Who has first place in your life? Sino ba? Put God first in you. Diyos muna, bago ang iba. Amen. Diyos muna, bago ang sarili. Diyos muna, bago yung pagmahal mo sa buhay. Diyos muna, bago ang kayamanan. Diyos muna, higit sa lahat ng bagay. Kailangan siya yung unang-una sa buhay mo natin. Very first place in our heart, in our life, is God. Amen. Jesus. Not the loved one. Not someone who you love better. It is God.
Dapat ang Diyos ang unang-unang iniibig mo. Kaya nga kung minsan, di ba? Ano ginagawa natin? Merong nagte-take place sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya ano nangyayari? Nagkakagulo-gulo ang buhay ng isang tao. But you must remember and do not forget this thing. Kailangan ang first place sa buhay mo ay walang iba kundi si God. Amen. Kaya walang prayer dahil hindi si Jesus ang una sa buhay natin. Meron tayong iba. Kaya malungkot ang buhay mo. Kaya miserable ang buhay mo. Kaya parang wala kang kagana-gana sa Panginoon. I'll tell you one thing, hindi si Jesus ang una sa buhay mo. Kaya ganyan. Pero, unahin mo si Jesus sa buhay mo, makikita mo, magkakaroon ng favor sa iyo ang Lord na ito sa buhay mo. Magkakaroon ng kaayusan ng buhay mo. Magkakaroon ng kagalakan. Sisipol ang liwanag sa isipan mo. Sisipol ang liwanag sa puso mo. At higit sa lahat, makikita sa buhay mo si Yesu Cristo. What are your expectations when you pray? Ngayon, kung ba't manalangin ka sa Panginoon, ano dapat mong expectin? Expectin mo that there is an omnipotent God who can do everything in your life. Even the impossibilities in you. Kahit na anumang imposibleng bagay, wala na yata pag-asa to, hindi na yata maaayos to, wala na yata, hindi ko na yata makakamit ang mga pangarap ko. Sa iyo, hindi. Pero, if you trust God, in your prayer, magugulat ka isang araw, nagbago ang lahat sa buhay mo. Naayos ang lahat. Amen. Sabi ulit po ni Spartan for the last thing. Let holy preparation links hand with patient expectation, and we shall have far greater answer to our prayer. Mainipin kasi tayo eh. Mabilis tayong mawala ng pag-asa. Minsan, ang liit ng expectation natin pagdating sa Lord. Ang laki ng Lord, pero parang sinasabi ko, hindi yata kaya gawin sa akin ng Lord. Hindi kaya yata ng Diyos na ayusin ang buhay ko. Hindi yata kaya ng Lord na ibigay sa akin yung maayusan, kapayapaan, kasaganahan. I tell you, kaya nagkakaganyan po ang tao dahil hindi nila alam na hinihintay lamang ng Lord na tayo po mismo ay magkaroon ng puso na kung saan mayroong malaking expectation sa Diyos na ito. Kapatid, sa oras na ito, kung naglilingkod ka sa Panginoon, nandito ko ngayon, pero ang liit ng expectation mo sa mga bagay na itinuturo ng Lord sa buhay mo, and this is this. Wala kang mapapakinabang sa mga bagay na ito kung maliit ang pagkakilala mo sa Panginoon. Lakihan mo yung iyong relasyon sa Panginoon. And do it in your prayer. At makikita mo, ganun pala gumalaw ang Diyos sa buhay ng isang tao. Kaya sa oras na ito, wala kang dapat ipakambal sa buhay mo. Dahil mayroon tayong Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay sa buhay natin. Tayo pagkakalit-stand. Sa bagay lang ang dapat mong gawin habang nakatayo ka sa oras nito. Manalangin ka sa Kanya. Kung mayroon kang dapat na hindi ng tawad sa Kanya, hingin mo na ng tawad sa Panginoon ngayon at manalig ka na ng puso gumawa para sa karangalan ng Panginoon. Huwag ka magtiwala sa sarili mong kakayanan sapagkat wala kang maikakaya. Wala kang mailalaban. All our battle is not on the flesh but it's in the spirit. And we can fight back through our spirit also. Not on your flesh. Tandaan mo, ang pagsubok sa buhay ay pagpapatibay lamang ng ating espiritu at relasyon sa Panginoon. At kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon, I tell you, you will continually defeated the Satan. Hindi ka magtatagumpay kailanman. Kung hindi mo bubuhayin ang iyong relasyon sa Panginoon at magtitiwala sa pamamagitan ng panalangin, may katugunan ang Diyos sa mga panawagan mo. Kawalan people of God, Jesus is listening right now. Come on, kahit sa espiritu manalangin ka, naririnig ka ng Panginoon. Just pray. Meron ka matinding pinagdaraanan sa buhay ngayon, manalangin ka. And have a big expectation that Jesus will answer. Come on, raise
your spirit in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Hirap ka na ba? Pagod ka na ba na halos nawawalan ka na ng gana sa paglilingkod sa Panginoon? Then this is the right time para sabihin mo sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong panalangin, Lord, I want to restore my relations to you. Restore it, O God, for me, O Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, buhayin mo ulit ang aking ugnayan sa iyo. Kapatid, sa oras dito, kung isa ka sa pinanlalamigan sa Espiritu, kung isa ka sa pinanlalamayan ng Espiritu, ng relasyon mo sa Panginoon, kausapin mo ang Panginoon sa oras dito. Speak to God. Kung gusto mo magpapawag sa Kanya, kung gusto mo yung mabuo sa Kanya, to show your humbleness to Him and pray. Come on. Kapatid, huwag ka mahina sa oras na ito. Itulog mo sa Kanya. Masarap ang buhay na mayroon talaga totoong relasyon sa Panginoon. Magdapat malaki sa Panginoon. Humble yourself before the Lord. Sa pagkakailangan ng Panginoon talaga. At inutupan ng Lord, yung mayroong kababang kalooban, a lowly heart like Jesus. Sa mga nagpapakinggan ko, then why don't you pray? Why don't you bow down before the Lord and ask Him? Para nang sa ganon, kung hindi ka man naniniwala sa mga tao na nagsasalita sa iyo at nakangaral sa iyo, siguro naman sa Diyos maniniwala ka. Kung sabi mo sa oras nito ang Diyos, then He will tell it to you clearly kung ano yung mga bagay na kailangan gawin para mapatuto ka sa lahat ng bagay na pinagdaraanan mo sa buhay nito. Kapatid, the best things that we can do in front of God is to humble ourselves. Iupo ang sarili mo sa Panginoon. Kaya hindi tayo makalaya sa mga bagay na pinagdaraanan natin sa buhay po natin. It's really because nagmamatigas tayo sa Panginoon. Hindi niyo po mahalap, hindi sa tao tayo nagmamalaki, kundi sa Diyos. Because right now, when we face the throne of God, nandito tayo ngayon, hindi ako ang kaharapan ninyo, kundi ang Diyos. Come on, tell Him everything in you. Ano yung nabigatan? Ano yung mga pagsulong? Ano yung tumutulo sa puso mo? Tumulong ka sa Panginoon, nakikinig ang Diyos. Nahihirapan ka sa buhay mo dahil sa kawalan, then ask the Lord. He is a prosperous God. And He is willing to prosper us. Ano ang problema mo? Issue? Ano ang problema mo? Kasalanan? Then ask the Lord to help you. He is our present help. Jesus Christ is a present help. Nahihirapan ka sa kalagayan mo, sa pamilya mo, wala ka magawa. Then ang Diyos may magagawa sa iyo kung mananalangin ka ngayon. Kung ihahapon mo ang buhay mo sa Panginoon, makapangyarihan siya, mahabagin ang Diyos, kapagpatawad ang Diyos,
Binibigyan ko na kayo, ayaw niyo pang humingi. Binibigyan ko na kayo, ayaw niyo pang humingi. Gusto na ng Lord na tapusin ang problema mo. Ayaw mo pang humingi sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng Lord? Ayaw mo pang manalangin. Ayaw mo pang tumawag sa Kanya. Hirap ka na sa mga problema mo. Ayaw mo pang sabihin sa Kanya. Ayaw mo pang iiyak sa Kanya. You know what is the problem in you? Satan gives you limitation into your expectations to God. Di mo ba alam na nililimitahan ni Satanas ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo because of your doubt, because of fear, because of anger, because of worry, because of these trials. Kaya tayo nalilimitahan. Kapatid sa Panginoon, always remember why we are here today. Kaya tayo lumilapit sa Panginoon because we find a better solution. And this better solution is in God, is in Christ Jesus. Ito na yun eh. Nasa iyo na ang kasagutan. Ang bagay na naman na gagawin mo, grab this opportunity and given to you right now. By or in your prayer. Manalangin ka sa Panginoon. Come on. Pray. Pray the Lord. Papasalamat kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang kami makapanalangin sa iyo, Lord. And by the help of the Holy Spirit of God will teach us how to have a good prayer. Panginoon, maraming salamat po. Alam namin kailanman hindi kami naging karapat-dapat sa iyo. Alam namin kailanman, Panginoon, puro supply ang lahat ng aming ginagawa sa harapan mo. Pero still, Lord, we trust in you, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Nagkukulang man kami, Panginoon, pero pangako mo sa amin, Panginoon, ikaw yung magpupulpil ng lahat ng kakulangan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Di man kami naging karapat-dapat sa iyo, Lord. Sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Pero maasa kami lahat. Nagkakaisa kami sa puso, sa Espiritu, Lord. Maging sa aming isipan, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na magpapatawad ng lahat ng aming mga pagkakasala at karumihan. At sa oras dito, Lord, ikaw yung Diyos na aming pangunahing tulong, Panginoon. Alam namin kung wala ka, Panginoon, di namin kaya ang mga bagay na ito. And by the help of you, Lord Jesus, alam namin, makakalaya kami, Panginoon, saan ba mga pinagdaraanan namin sa buhay nito. Panginoon, you allow these situations on us, Lord, dahil gusto mo kaming patibayin, patatagin sa aming mga pananampalataya sa iyo, Lord, upang sa ganun patuloy kami magtiwala sa iyo. Panginoon, sa oras nito, Lord, kalugdan mo, Panginoon, ang mga panalangin sa iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Isinusuko na todo ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. At sa oras nito, Lord, maluwalhati ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Panginoon, itinutulong ko sa iyo, Panginoon. Everyone that is humble before you, Lord. Panginoon, tulungan mo po sila sa lahat ng kanilang mga pinagdaraanan. We have one help that we need in our life, Lord. Isang tulong. At yung tulong na yun, sa iyo manggagaling yun, Lord. Hindi sa aming mga kapwa-tao, Panginoon. Hindi sa aming mga sarili, kundi sa iyo, Panginoon. And that was the best help that we ever had in our life, O God. The help that coming from you, our Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito, Lord. Patubayan mo po sila, Panginoon, at patuloy na pagpalain mo sila ng kalakasan ng Espiritu, Panginoon. Lord, hayaan mo ikaw, Diyos, Panginoon, na panangalan po nila sa araw-araw. Panginoon, lubos po, Panginoon, na inihilig ko po sa iyong pangalan, O God. Palakasin mo po kami lahat, Panginoon, sa Espiritu, Lord, upang sa bawat digmaan na dumarating sa aming mga buhay, O God,
Lord, magtatagumpay kami sapagkat ikaw ang Diyos na pinangahawakan ng bawat isa sa amin, O God, at wala nang iba, O Lord. Maraming salamat po, Lord. Seryohan mo po sa puso po namin, Panginoon, ang espiritu ng kababaan, Lord, Panginoon, upang na sa ganon, walang makapagmalaki sa iyo, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, sa church na ito, Lord, inihiling ko sa iyo, Panginoon, ihambol mo po kaming lahat, Panginoon. Walang sino mang magmamalaki sa iyo sa church nito, Lord, sapagkat ikaw lamang ang dapat namin maipagmalaki, Panginoon. Hindi ang aming sarili, Lord, hindi ang aming kakayanan, hindi ang aming mga titulo, Lord, hindi ang aming kayamanan, kundi ang aming Diyos na may akda ng buhay na ito, na nagbigay sa amin ng kaligtasan, kapatawaran, at paglilinis sa aming mga espiritu, Lord, upang kami mapabilang bilang mga anak mo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord. Bless this church, O God. Bless every one of us, O Lord, to have that sympathy, O God, in your church, O God. Lord, yung magkaroon kami, Panginoon, ng paggalang, interest, at desire, Panginoon, na maging kalakasan kami ng bawat church dito, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon. And we trust all your things on us to you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalikan lahat ng kapurihan karangalan. Sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. God bless you all po. Amen.